Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang inyong pong mapapakinggan ay isang katangisip lamang o gawa-gawa lamang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ana, 13 gulang. Wala na po kami ina at ama ng aking ate na si Ate Ella. Tumigil po siya sa pag-aaral. Nagtatrabaho po siya para may pangbaon ako sa school at may makain kami. Namatay ang aming ina dahil sa sakit niyang kanser. Hindi na po ito naagapan dahil malala na po ang kondisyon ni mama. Si papa naman po ay namatay dahil nalaglag po siya sa ginagawa nilang building. Kaya ako at si ate na lang ang magkasama. Si papa ay isang construction worker noon at si mama naman ay isang mananahi. Kaya ako at si ate na lang ang magkasama. Simula nang nawala si mama at papa, nagbago na ang lahat. Sinisi ko lahat kay ate, lahat-lahat ng nangyayari sa buhay namin ngayon. O Ana, ano na? Anong oras na? Gumising ka na dyan. Baka magalit yung teacher nyo. Malate ka sa klase nyo. Umaong ka na dyan at mag-almusal ka na doon. Ano ba ate? Ayokong pumasok. Friday na nga ngayon, no? At papasok na lang ako ng hapon. Oo nga, kaya please lang pumasok ka na. Sige na. Ang kulit mo naman. Sabi na nga natutulog pa ako at papasok na lang ako ng hapon. Ang kulit mo, masyado. Ang aga-aga, bunganga mo na yung naririnig ko eh. Ana naman, gumising ka na. Matulog ka na lang bukas kahit anong oras ka nang gumising. Basta pumasok ka ngayon. Sige na, Ana. Oo na, ang aga-aga. Bunganga mo na yung naririnig ko. O, maupo ka na dyan at mag-almusal ka na. Siya nga pala, bilhan mo naman ako ng bagong mga damit. Luma na kasi yung mga damit ko dito eh. Alam mo naman na pangbaon mo lang yung pera dito. Minsan nga, kulang pa sa baon mo yun eh. Ano ba yan ate? Puro ka na lang ganyan. Pasensyahan mo muna, hayaan mo, maghahanap ako ng ibang trabaho para sa'yo. Pero ngayon, di ko muna maibibigay yung mga gusto mo sa ngayon. Pagpasensyahan mo na muna. Puro ka drama. Buti pa yung mga kaibigan ko, may mga bagong mga damit. Samantalang ako, di mo mabilihan. Pasensya ka na talaga, Ana. Pagpasensyahan mo na si ate, ha? Puro ka pasensya. Nga pala, ito yung baon mo, 100 yan. Buti naman at 100 na ngayon. Kala ko 20 na naman eh. O sige, bilisan mo na dyan. Di ko alam kung bakit sinisisi ko si ate sa lahat ng kamalasang nararanasan ko ngayon. Di ko man lang siya iniisip. Palagi ko siyang sinasagot-sagot. Di ko siya pinapansin. Di ko siya inaalala. Hinahayaan ko lang siya. Di ko alam kung bakit ganun ako kay ate. Ginagawa niya naman lahat. Pero ito, pa rin ako. Masama pa rin ako sa kanya. Parang wala akong nararamdaman na pagsisisi. Ate! Ate! Asan na ang ulam? Nagugutom na ako. Ano ba? Sorry, ading ko. Ito na yung pagkain mo. Pagtsagaan mo muna yan. Toyo. Wala pa kasi akong pambili ng ulam na masarap eh. Ano? Toyo na naman? Seryoso ka ba? Paulit-ulit na lang yan ng ulam na yan. Ano ba? Hindi ka ba nagsasawang yan ang ipaulam mo sa akin, ha? Pasensya ka na talaga, Ana. Pagpasensyahan mo na si ate, ha? Puro ka pasensya. Nagsawa na ako sa kaganyan mo. Kung di lang ako gutom, di ko kakainin yan eh. Kung sana buhay pa sila mama at papa, di tayo kakain ng toyo. Kung sana ikaw na lang ang namatay, total wala ka din namang kwenta eh. Ana, wag ka naman ganyan oh. Ginagawa ko naman ang lahat para lang sa'yo. Ginagawa mo ang lahat? Kulang na lang, magkaroon na ako ng kaliskis sa kakakain ng toyo na to eh. Pasensya ka na talaga. Hayaan mo, maghahanap pa ako ng iba pang trabaho para sa inyo. Puro ka salita, gawin mo! Di ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit ko sa aking ate. Lagi ko na lang siya tinataasan ng boses at palagi ko siyang sinasagot-sagot. Graduate ako ng high school at tumuntun sa kolehiyo at pumasok sa malayong universidad at umupa ng dorm. Buwan-buwan akong sinusustentuhan ng aking ate. Di ko alam kung saan ba niya hinuhugot ang pera na ibinibigay niya sa akin. Tara na guys, mag-lunch na tayo. Let's go! Want ko mag-burger. You know, diet. Wow, Clary, that's new. Oo naman. Pati nga mga gamit ko bago eh. Pati nga tong phone ko bago rin. Luma na kasi yung dati eh. Kaya ito, binalan ako ng bagong cellphone ni Mami. Ikaw Ana, kailan mo ba papalitan yung luma mong cellphone eh?
Bukas, papadala ng pera yung ate ko. Kung ako sa'yo, Ana, yung bilihin mo na lang na cellphone ay yung katulad sa akin. Maganda na nga yung camera, di pa mabilis malobat, ang ganda ng quality. Oo naman, ganyan naman talaga yung bibilin ko eh. Nice one, Ana! Ana, kamusta ka na? Makakauwi ka ba ngayon weekend? Alam mo naman na marami akong ginagawa, di ba? Kaya di ako makakauwi. Siya nga pala, kailangan ko ng pera. Pambili nung sinasabi kong phone sa'yo. Ang tagal na nun. Saka, ang tagal ko na pinagtitisan tong bulok na cellphone na to, no? Naku, Ana, wala pa akong pera ngayon eh. Alam mo naman na yung mga sahod ko eh, para lang yun sa pag-aaral mo. Wala pa tayong pambili ng mamahal na cellphone eh. Ano ba naman yan? Maawa ka naman sa akin, oh. Tagal ko nang nagtitis sa cellphone na bulok na to. Hayaan mo, magtatrabaho ako sa ibang bansa. Ayusin ko lang yung mga papeles ko para makapunta na ako sa ibang bansa. Para magtrabaho, para maibigay ko na yung mga pangangailangan mo at maibigay ko na din ang yung mga gusto mo. Sana, dati mo pa naisip na magtrabaho sa ibang bansa, di sana maganda rin buhay ko ngayon, no? O sige na, may gagawin pa ako eh. Mag-ingat ka dyan, palagi ha. Tandaan mo na mahal ka ni ate. Ana, kamusta ka na? Kapatid ko, natanggap mo ba lahat ng mga pinapadala ko? Sana magustuhan mo. At yung mga perang pinapadala ko, ibayad mo muna sa matrikula mo. Tipirin mo para sa sarili mo, mahirap kumita ng pera eh. Sana naman, please, maging responsable ka naman. Oo naman, alam ko naman yun. Di mo na kailangan sabihin pa. Nga pala, yung pinapabili kong bag at yung sapatos, nabili mo na ba? Naku, medyo matatagalan pa siguro yun. Medyo may kamahalan kasi yung bag at yung sapatos na pinapabili mo eh. Alam mo naman na yung perang kinikita ko eh, sa pang matrikula mo lang yun. Ella, ano pa atan dyan ka sa ibang bansa kung di mo naman kayang bilhin yung mga gusto ko? Hayaan mo, magdodoble kayod pa ako dito sa ibang bansa para maibili ko na yung gusto mong bag at sapatos. Puro ko naman ganyan. O siya, sige na nga. Marami pa akong gagawin. Huwag ka na lang munang tumawag. O sige, mag-ingat ka palagi ha. Mahal na mahal ka ni ate. Umabot ng ilang taon ay higit pa sa mga padalang pera at kahong-kahong package. Di ko alam kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng ate ko sa ibang bansa. Napabarkada ako sa maling tao at nalulong sa bisyo at huminto sa pag-aaral. Di ko ito sinabi sa aking ate. Di man lang ako nakaramdam ng pagsisisi. Ngunit isang araw bigla na lang siyang di nagparamdam. Kahit isang teksto tawag wala. Pakiramdam ko masyado ko siyang pinersa na magtrabaho. Umabot ang 2 buwan na wala siyang paramdam. Walang pera, walang kahong-kahong package. Isang araw sinundo ako ng isang babae at dinala ko nito sa airport. Tao po! Sino po sila? Ikaw ba yung kapatid ni Ella, si Ana? Opo, ako nga po. Bakit po? Ako si Riley. Kaibigan ako ng ate mo sa Kuwait. Sumama ka sa akin sa airport. Bakit po? Nandun na po ba si ate sa airport? Oo, Ana, nasa airport na siya. Ano, tara na ba? Wait lang po, magbibihis lang po ako. Mga ilang minuto na ang nakalipas, di ko alam kung ano ba talaga ang mangyayari sa airport. Nang biglang may lumapit sa akin na isang sundalo at pulis at isang babae na tila sangay ng gobyerno. Sinama nila ako kung saan binaba ang iba't ibang kargamento. Punong-puno ako ng pagtatakha nang biglang may lumapit sa akin dala-dala ang kahon ng sapatos at isang bag na aking gustong ipabili sa aking ate.
Bakit imbis na tuwa ay luha ang pumatak? Sunod-sunod na ilaw mula sa kamera, kasabay ng pagbaba ng isang malaking kahon mula sa eroplano. Unti-unting binubuhat ng mga sundalo ang malaking kahon papalapit sa akin. Binaba nila at unti-unti nila itong binuksan. Wala akong maramdaman kundi isang bighati. Naging manhid ang aking katawan at nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Napanood na lang ako at patanong na lang ako ng isang masakit na bakit. Ate! Ate! Bakit? Bakit? Hindi ito totoo. Hindi pa patay si ate. Hindi, ate. Patawarin mo ako. Ate, patawad po. Patawad. Iha, nakikiramay ako. Inabot ng kaibigan ni ate ang isang sulat. Dear Ana, ang mahal kong kapatid, patawarin mo ko dahil di ko naibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Patawad kung di ko naibigay lahat ng mga gusto mo. Ingat ka palagi. Mahal na mahal ka ni ate. Huwag mong papabayaan yung sarili mo ha. Mahal na mahal kita. Sana magustuhan mo yung sapatos at bag na pinapabili mo. Ingatan mo yung sarili mo ha. Sinabi sa'yo namin na matrato ako ng mga amo ko dito. Sinasaktan nila ako at umabot sa di na nila ako pinapakain. Kaya ingatan mo yung sarili mo. Mahal na mahal kita. Di ko malang lubos na naisip na minamaltrato pala siya ng amo niya doon. Sana di ko na lang siya sinisisa. Kasalanan ko lahat ng to kung di ko siya pinirasan na magtrabaho. Di sana siya mawawala. Kung sana ginalang ko lang siya, sana di magkakaroon nito. Sobra akong nagsisi sa lahat na nagawa ko sa ate ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sana ang aking storya, ang aking ibinahagi, maging aral sana ito sa lahat ng mga Pilipino.